Pagod na sumandal si Lyra sa makintab na kitchen island at sinulyapan ang orasan. 6:30 na ng gabi. Parang walang katapusan ang araw ng trabaho niya sa isang finance firm sa GIS. Ang annual report ay nangangailangan ng pagsusuri sa bawat numero. Bawat decimal point. Nakakapagod. Kahit nasa early 30 pa lang siya. Pakiramdam niya ay 50 anyos na siya. Bulong ni Lyra sa sarili. Habang kumikirot ang kanyang sentido. Mga hilera ng numero ang sumasayaw sa kanyang isipan. Kahit pa nakapikit siya. Kailangan ko nang magluto ng hapunan. Naisip niya habang binubuksan ang stainless steel na refrigerator. Sa loob. Nakita niya ang dibdib ng manok na inilabas niya kaninang umaga para matunaw. May ilang kamatis, carrots, isang sibuyas, at isang supot ng bigas walang komplikado. Isang ordinaryong hapunan sa gabi para sa isang ordinaryong pamilya. Kinuha ni Lyra ang sangkalan. Binuksan ang gripo. At sinimulang hugasan ang mga gulay. Ang paulit-ulit na kilos ay nagpakalma sa kanya. Inilalayo ang kanyang isip mula sa mga alalahanin sa trabaho. Isang oras pa bago umuwi si Marco. Ang kanyang asawa ay isang project manager sa isang construction firm. At nitong mga nakaraang linggo, naging hindi mahulaan ang kanyang schedule. Minsan ay ginagabi siya sa site. Minsan naman ay nawawala sa kalagitnaan ng araw. Sinasabing may meeting sa labas ng opisina. Hindi ito gaanong pinansin ni Lyra. Lahat naman ay may mga agarang deadline at overtime. Si Maya, ang kanyang 8 taong gulang na anak, ay nasa kanyang kwarto. Karaniwan, sasalubungin siya ng bata ng masayang sigaw. Mga kwento tungkol sa paaralan. Mga kaibigan. At ang kanyang guro na si Reyes. Ngunit ngayon, tulad na nakalipas na 2 linggo, ang bata ay kakaibang tahimik. Umuwi siya mula sa eskwela. Bumati ng walang imik. At dumiretso sa kanyang silid. Siguro pagod lang siya. Naisip ni Lyra habang tinitimplahan ang manok. Ang semestreng ito ay laging pinakamabigat. Malapit na ang sem break. Makakapagpahinga rin siya. Inilagay niya ang kawali sa kalan. Nagsalin ng kaunting mantika. At nakarinig ng mahinang yabag sa kanyang likuran. Lumingon siya. Nakatayo si Maya sa pintuan ng kusina. Suot ang kanyang malambot na pink na bathrobe. Nakayapak. Bahagyang magulo ang kanyang tinirintas na buhok. Maputla ang kanyang mukha na may maninipis na anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Maya. Anak. Gutom ka na ba? Malambing na tanong ni Lyra. Halika rito. Tulungan mo si Mama na maghanda ng mesa. Dahan-dahang lumapit ang bata. At hinila ang laylayan ng blusa ng kanyang ina. Ang kilos ay mahiyain. Hindi sigurado. Mama. Ang boses ay mahina. Halos isang bulong. Anong problema? Anak. Pinatay ni Lyra ang kalan at umupo sa isang silya kaharap ang kanyang anak. Nag-alinlangan si Maya. Pinipilipit ang dulo ng kanyang bathrobe. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga mata. At nabasa ni Lyra ang isang pakiusap na maihalong takot. Mama, pwede ko na po bang itigil ang pag-inom ng mga tableta na bigay ng babae? Nanigas si Lyra. Dose-dose ng mga saloobin ang biglang pumasok sa kanyang isip. Anong babae? Anong mga tableta? Kailan? Bakit wala siyang alam tungkol dito? Anong babae? Maya.
Tanong niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses upang hindi matakot ang bata. At anong mga tableta? Yung kaibigan po ni Daddy. Yung babaeng katrabaho niya. Dumadating siya kapag nasa trabaho ka. Sabi niya vitamins daw para mas gumaling ako sa pag-aaral. Pero pagkatapos kong inumin, inaantok ako ng sobra. Tapos magigising na lang ako. Madilim na at masakit ang ulo ko. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Lyra. Naramdaman niyang nanlamig ang balat sa kanyang mukha. Nanigas ang mga kalamnan sa kanyang leg. Ngunit hindi niya maaaring ipakita ang takot sa kanyang anak. Hindi niya ito maaaring takutin. Anak. Ibig kong sabihin. Maya. Dahan-dahang sabi ni Lyra habang hawak ang mga balikat ng kanyang anak. Dalhin mo sa akin ang mga tabletang iyon. Pakita mo sa akin ang bote. Nasa kwarto ko po. Sa drawer ng desk. Sabi ng babae. Sekreto daw iyon. Na kung magiging mabait ako at inumin ang vitamins. Bibigyan ako ni Daddy ng pera. Kunin mo. Pakiusap ni Lyra. Pilit na humingiti. Tumango si Maya at tumakbo paalis. Tumayo si Lyra mula sa silya at sumandal sa pader. Nagsimulang bumalot sa kanya ang matinding kaba. Nagkagulo ang kanyang isipan. Anong katrabaho? Pawang mga lalaki ang kasama ni Marco sa kumpanya. Sino ang babaeng ito na nagbibigay sa kanyang anak ng kung anong tableta? At bakit nakakatulog si Maya pagkatapos itong inumin? Bumalik ang bata. Pagkaraan ng 1 minuto. May dala siyang maliit na plastik na bote. Kinuha ito ni Lyra at tiningnan ang etiketa. Walang tatak. Isang puting papel na sticker lang na maisulat kamay na teksto. Vitamins. Sa loob ay may mga bilog na puting tableta. Salamat. Anak. Sabi ni Lyra. Itinatago ang bote sa kanyang bulsa. Humiga ka muna sa kwarto mo. Manood ka ng cartoons. At maghugas ka ng kamay. Kakain na tayo maya-maya. At huwag ka nang iinom ng kahit ano. Ha? Si Mama na ang bahala sa mga vitamins na ito. Masunuring pumunta si Maya sa kanyang silid. Kinuha ni Lyra ang kanyang telepono at mabilis na nag-text sa kanyang kaibigang si Dra. Reyes. Nagtatrabaho ito sa isang klinika malapit sa kanilang lugar. Doc. Kailangan ko ng tulong mo. Pwede mo bang tingnan ang ilang tableta? May nagbigay sa anak ko. Vitamins daw. Gusto kong makasiguro. Pupunta ako dyan bukas ng umaga. Halos agad-agad dumating ang sagot. Dumaan ka ng 8:00 bago magsimula ang rounds. Titingnan natin. Itinabi ni Lyra ang telepono at bumalik sa kalan. Hindi nawala ang kanyang kaba. Ngunit kailangan niyang magluto ng hapunan. Kailangan niyang kumilos ng normal upang hindi maghinala. Maghinala kanino? Kay Marco. Hindi niya maisip na alam ng kanyang asawa ang tungkol sa mga tableta. Para sa kanilang anak. Mahal ni Marco si Maya. Lagi siyang naging isang maalagaing ama. Nakikipaglaro siya. Nagbabasa ng mga kwento bago matulog. Tinutulungan siya sa takdang aralin. Hindi niya sinasadyang ibigay sa bata ang isang bagay na makakasama. Kaya ang babaeng ito ay kumikilos ng patalikod sa kanya. Nakakatakot ang isiping iyon. At sinubukan itong iwaksi ni Lyra. Ngunit pilit itong bumabalik. Nagpupumilit sa kanyang isipan. Paano kung alam ni Marco ang tungkol sa mga tableta? Paano kung alam niya? Kung sino ang pumupunta sa kanilang bahay kapag wala si Lyra?
Bumukas ang pinto ng apartment at pumasok si Marco. Matangkad. Atletiko. Suot ang isang madilim na jacket at maong. Malapad ang kanyang ngiti. Gaya ng dati. Hi. Baby. Lumapit siya at hinalikan si Lyra sa pisngi. Ang bango naman. Tinola. Maikling sagot ni Lyra. Hindi inaalis ang tingin sa kawali. Nandyan ba si Maya? Tanong ni Marco habang hinuhubad ang kanyang jacket. Lalabas din iyon maya-maya. Pumunta si Marco sa sala at narinig ni Lyra na binuksan niya ang Z. Isang normal na gabi. Isang normal na pamilya. Ngunit may nagbago. Sa loob niya. Ang lahat ay nanikip dahil sa pagkabalisa. Habang naghahapunan, tahimik na pinagmasdan ni Lyra ang kanyang asawa at anak. Nagbibiro si Marco. Nagkwento tungkol sa trabaho. Tinanong si Maya tungkol sa eskwela. Ang bata ay sumasagot ng patipid. Tinutusok-tusok lang ang kanin gamit ang kanyang tinidor. Walang gana. Hindi napansin ni Marco ang kanyang kalungkutan. O nagkunwari siyang hindi napansin. Bakit ka malungkot? Maya. Sa wakas ay tanong niya. Siguro kailangan mong uminom ng vitamins. May inirekomenda ang isang katrabaho ko na maganda para sa immune system. Natigilan si Lyra. Napatigil siya sa pagnguya. Halos mabulunan siya. Itinaas ni Maya ang kanyang mga mata sa kanyang ama. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang ina. Ayoko na po ng vitamins na iyon. Daddy. Bibili na lang po si mama ng iba. Mahinang sabi ng bata. Bahala ka. Nagkibit-balikat si Marco at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos ng hapunan, pinatulog ni Lyra ang kanyang anak. Matagal siyang umupo sa tabi nito at hinaplos ang kanyang buhok. Hanggang sa makatulog si Maya. Hindi mapakali ang tulog ng bata. Palinga-linga. May ibinubulong sa kanyang mga panaginip. Lumabas si Lyra sa silid ng bata at isinara ang pinto. Nakaupo si Marco sa sala. Abala sa kanyang telepono. Dumaan si Lyra ng walang imik at humiga na sa kama. Ngunit hindi siya natulog. Nakahiga siyang nakapikit. Pinakikinggan ang kanyang asawa na nagsisipilyo sa banyo. Habang humihiga ito sa tabi niya. Habang naging regular at malalim ang paghinga nito sa loob ng ilang minuto. At inisip niya ang tungkol sa mga tableta. Tungkol sa hindi kilalang babae. Tungkol sa kung paano niya malalaman ang katotohanan bukas. Kinaumagahan. Gumising si Lyra ng alas 6 gaya ng dati. Inihanda niya si Maya para sa eskwela at inihatid sa hintayan ng school bus. Ang bata ay mukhang mas masigla kaysa kahapon. Nakangiti pa nga. Mama, bibili ka po talaga ng ibang vitamins? Tanong niya bago sumakay sa bus. Naman. Anak. Huwag kang mag-alala. Maging masaya ka sa eskwela. Pinanood ni Lyra ang pag-alis ng bus at mabilis na naglakad patungo sa istasyon ng EFE. 3 istasyon lang ang layo ng klinika. Naghihintay na si Dra. Reyes sa may pasukan. Suot ang kanyang puting coat. Baka sa mukha ang pag-aalala. Ipakita mo sa akin ang dala mo. Sabi niya sa halip na pagbati. Inilabas ni Lyra ang bote. Binuksan ni Dra. Reyes ang takip. Nagsalin ng isang tableta sa kanyang palad. Sinuring mabuti. At inamoy ito. Hindi ito vitamins. Dahan-dahan niyang sabi. Lyra. Kailangan kong dalhin ito para sa analisis.
May kaibigan akong chemist sa kabilang building. Susuriin niya ito ngayon din. Ano iyan? Pabulong na tanong ni Lyra. Hindi ko pa sigurado. Pero masama ang kutob ko. Hintayin mo ako rito. Umalis si Dra. Reyes. Dala ang bote. Naiwan si Lyra na nakatayo sa lobby ng klinika. Pakiramdam niya ay nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Naglipa na ang mga tao sa paligid niya, mga pasyente. Doktor. Nurse. Nagpapatuloy ang buhay. Ngunit sa loob niya, ang lahat ay gumuho. Makalipas ang 20 minuto. Bumalik si Dra. Reyes. Maputla ang kanyang mukha. Hinawakan ni Lyra ang braso ng kanyang kaibigan. Isa itong pampakalma. Isang malakas na psychotropic. Inirereseta ito sa mga matatandang may malubhang problema sa pagtulog. Talagang ipinagbabawal itong ibigay sa isang bata. Maaari itong magdulot ng adiksyon, pinsala sa utak, at pagkaantala sa pag-unlad. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Tumango si Lyra. Hindi makapagsalita. Saan mo ito nakuha? Sino ang nagbigay ng mga tabletang ito kay Maya? Tanong ni Dra. Reyes. Hindi ko alam. Isang babae. Sabi ni Maya. Katrabaho daw ng daddy niya. Pumunta siya noong wala ako sa bahay at binigyan ang anak ko ng mga T-vitamins na ito. Nakatulog si Maya pagkatapos itong inumin. Natahimik si Dra. Reyes. Pagkatapos ay mariin siyang nagsalita. Lyra. Kailangan mong alamin kung sino ang babaeng ito at kailangan mong pumunta sa pulis. Ito ay isang krimen. Ang pagbibigay ng psychotropic substances sa isang bata nang walang reseta. Maaaring malagay sa matinding kapahamakan ang iyong anak. Alam ko. Sagot ni Lyra. Gagawin ko ang lahat. Salamat. Doc. Umalis siya sa klinika. Kinuha ang kanyang telepono at tumawag sa trabaho. Sinabi niyang mahuli siya ng ilang oras. Pagkatapos ay tumawag siya ng Grab at umuwi. Kailangan niyang suriin ang isang bagay. Walang tao sa apartment. Umalis si Marco papuntang trabaho ng 7:00. Pumasok si Lyra sa kwarto ni Maya at binuksan ang drawer ng desk kung saan itinatago ng kanyang anak ang mga gamit sa eskwela. Doon, sa ilalim ng mga notebook, may ilang piraso ng pera. Binilang ito ni Lyra. 15,000 piso. Saan kukuha ang isang 8 taong gulang ng ganoong kalaking pera? Bayad na ang baon niya sa eskwela. Bihira silang magbigay ng baon ni Marco. Siguro 100 o 200 para sa ice cream. Ang 15,000 ay sobra-sobra. Naalala ni Lyra ang mga salita ng kanyang anak. Bibigyan ako ni Daddy ng pera. Kaya alam ni Marco. Alam niya ang bangungot na ito at binabayaran niya si Maya para sa kanyang pananahimik. Hindi. Impossible. Hindi niya kayang maniwala. Kinuha ni Lyra ang kanyang telepono. At nagsimulang maghanap online ng mga tindahan ng ISIS camera. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang makita ang lahat gamit ang sarili niyang mga mata. Lumipas ang 3 araw. 3 araw kung saan si Lyra ay nabuhay sa 2 realidad. Sa labas, lahat ay normal. Trabaho. Bahay. Hapunan. Pakikipag-usap sa kanyang asawa at anak. Ngunit sa loob, namuo na ang takot. Galit, at kawalan ng tiwala.
Kinakain siya nito mula sa loob. Noong Lunes ng umaga, pagkatapos ng pagbisita kay Dra. Reyes, dumaan si Lyra sa isang electronic store. Ang sales clerk, isang binatang may magalang at ensayadong ngiti, nagpakita sa kanya ng ilang modelo ng mga hidden camera. Pinili niya ang pinakadesente. Isang maliit na kamera na nakakubli bilang isang phone charger. Maaari itong isaksak sa isang outlet sa sala. At walang sinuman ang maghihinala. Ang recording ba ay napupunta sa memory card o sa cloud? Tanong ni Lyra. Parehong opsyon. Paliwanag ng clerk. Maaari mong panoorin ang video ng real-time sa pamamagitan ng isang API sa iyong telepono o i-download ang file. Mahusay na kalidad. Malinis din ang audio recording. Nagbayad si Lyra at umuwi. Nasa trabaho si Marco. In-install niya ang camera sa sala. Itinutok ang lente upang makita ang pinto sa harap, ang pasilyo, at bahagi ng sala. Sinuri niya ito sa pamamagitan ng API. Lahat ay gumagana. Malinaw ang imahe. Malinaw ang tunog. Ngayon, ang natitira na lang ay maghintay. Nang gabing iyon, kinausap ni Lyra si Maya. Ang bata ay nakaupo sa mesa. Gumagawa ng kanyang takdang aralin sa math. Umupo si Lyra sa tabi niya at inakbayan ang bata. Maya. Anak. May itatanong ako sa iyo. Ano po iyon? Mama. Tumingala ang bata mula sa kanyang notebook. Naaalala mo ba yung babaeng nagbigay sa iyo ng vitamins? Ano ang pangalan niya? Nag-isip si Maya. Kumunot ang kanyang noo. Hindi ko po matandaan. Hindi niya sinabi. Sabi ni Daddy. Katrabaho niya daw. May project silang ginagawa. Madalas siyang pumunta. 2 o 3 beses sa isang linggo. Karaniwan pagkatapos ng tanghalian kapag umuwi na ako galing eskwela. Binubuksan ni Daddy ang pinto para sa kanya. Nagbabasyan sila. Tapos bibigyan ako ng babae ng vitamin. At sasabihin kailangan kong matulog para hindi ko sila maistorbo habang nagtatrabaho. Iniinom ko ang tableta. Humihiga sa sopa. At nakakatulog. At paggising ko, wala na siya. At ano ang ginagawa ni Daddy kapag tulog ka? Hindi ko po alam. Mama, tulog po ako. Siguro nagtatrabaho sila. Nakaupo sila sa computer. May pinag-uusapan. Sabi ni Daddy. Mahalagang project daw iyon. Tumango si Lyra. Pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. CJ. Anak. Basta huwag mo nang iinumin ang mga vitamins na iyon. Ha? Binilhan kita ng mas maganda. Nasa ref. Mukha silang gummy bears. Sige po. Mama. Gusto ko ng gummy bears. Masunuring sagot ni Maya at bumalik sa kanyang takdang aralin. Umalis si Lyra sa kwarto at sumandal sa pader ng pasilyo. 2 o 3 beses sa isang linggo. Kaya regular itong nangyayari. Kaya hindi ito aksidente. Sino ang babaeng ito? Katrabaho. Ang isiping iyon ay napakalinaw na nagulat si Lyra na hindi niya ito naisip kaagad. Querida. May querida si Marco. At pumupunta siya sa kanilang bahay kapag wala si Lyra. At para hindi sila maistorbo ng anak nila, pinapainom nila ito ng gamot. Dahil sa kabaliwang ito, gusto ni Lyrang sumigaw. Mambasag ng gamit.
Sumugod sa sala at humingi ng paliwanag kay Marco ngayon din. Ngunit hindi niya magawa. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang i-record ang lahat. Para sa huli. Hindi siya makakaila. Hindi makapagsinungaling. Hindi masira ang ebidensya. Kinabukasan. Martes. Tumawag si Lyra sa kanyang ina. Si Lola Elvira. Ang babae ay 63 taong gulang. Nakatira mag-isa sa isang maliit na bahay sa labas ng lungsod. Sa isang tahimik na lugar na may mga lumang puno at hardin. Pagkatapos pumanaw ang ama ni Lyra 5 taon na ang nakalipas dahil sa atake sa puso. Si Lola Elvira ay namuhay bilang isang retirado. Nag-aalaga ng kanyang hardin. Naggagansilyo. At nagbabasa. Ma! Kailangan ko ng tulong niyo. Sabi ni Lyra nang sumagot ang kanyang ina. Anong nangyari? Anak! Puno ng pag-aalala ang boses ni Lola Elvira. Ipaliwanag ko po mamaya. Pwede niyo po bang sunduin si Maya sa eskwela ngayong linggo? Araw-araw. Hayaan niyo po siyang manatili sa inyo hanggang gabi. Susunduin ko siya pagkatapos ng trabaho. Naman. Anak. Pero anong problema? Sasabihin ko po sa inyo mamaya. Ma. Hindi ako makapagsalita ngayon. Maraming salamat po. Lyra. Tinatakot mo ako. Ayos lang po ang lahat. Magiging ayos din po ang lahat. Pangako. Binaba ni Lyra ang telepono at bumuntong hininga. Ngayon. Ligtas na si Maya. Ngayon. Hindi na siya mabibigyan ng babaeng iyon ng anumang tableta. At ere-record ng kamera ang anumang mangyayari sa apartment habang wala ang bata. Noong Miyerkules. Sinundo ni Lola Elvira ang kanyang apo mula sa eskwela. Masaya si Maya. Laging nagbibake ng piis si Lola at nagkukwento ng mga interesante tungkol sa kanyang kabataan sa probinsya. Sinabi ni Lyra kay Marco na ang kanyang ina na ang susundo kay Maya. Idinahilan niyang nagsisimulang bumaba ang grado ng bata at tutulungan siya ng kanyang lola sa mga takdang aralin. Hindi tumutol si Marco. Tila natuwa pa nga siya. Mabuti iyan. Sabi ni Marco. Matalino si Mama. Matutulungan niya si Maya na makahabol. Tiningnan siya ni Lyra at hindi maintindihan. Nagsisinungaling ba siya o talagang hindi niya alam ang tungkol sa mga tableta? Siguro akala niya ay bumibisita lang ang babaeng iyon. Pero bakit sila nagkikita sa araw kung kailan wala si Lyra sa bahay? Bakit hindi niya kailanman sinabi sa kanyang asawa ang tungkol sa kanyang katrabaho? Noong Huwebes. Habang nasa trabaho. Binuksan ni Lyra ang camera api. 1:30 ng hapon. Sa screen. Ang sala ay walang tao at tahimik. Lumipat siya sa archive at binalikan ang recording hanggang umaga. Umalis si Marco papuntang trabaho ng 7:30. Gaya ng dati. Pagkatapos ay walang tao sa apartment. 11:30. Bumukas ang pinto at bumalik si Marco. Hindi siya nag-iisa. Pinalaki ni Lyra ang imahe. Sa tabi ng kanyang asawa ay isang batang babae. Siguro mga 25. Matangkad. Payat. Suot ang masikip na maong at isang maikling leather jacket. Mahaba ang buhok na nakalugay. At makapal ang makeup. Tumatawa siya. Inakbayan niya si Marco sa baywang. Yumuko si Marco at hinalikan siya ng matagal at may pag-ibigan. Naramdaman ni Lyra na nanikip ang lahat sa loob niya. Na parang naputol ang kanyang hininga.
Alam niyang makikita niya ito. Inihanda niya ang kanyang sarili. Ngunit masakit pa rin. Masakit sa moral at pisikal. Na parang may sumaksak ng kutsilyo sa ilalim ng kanyang mga tadyang at dahan-dahang inikot ito. Pumunta sila sa sala at umupo sa sopa. Naglabas si Marco ng isang bote ng alak at 2 baso. Uminom sila. Nag-usap. Nagtawanan. Binuksan ni Lyra ang tunog. Kasama ni Maya ang lola niya. Kaya mayroon tayong buong lunch break. Sabi ni Marco. Hindi babalik si Lyra hanggang alas 7. Mabuti. Sagot ng babae. Namiss kita. Marco. 1 linggo na tayong hindi nagkita. Ako rin. Pagod na ako sa sitwasyong ito. Gusto kong makasama ka palagi. Pero kailangan kong magtago. Malapit nang magbago ang lahat. Hinalikan niya ito sa leg. Nangako ka na makikipaghiwalay ka. Nangako ako at gagawin ko. Kailangan ko lang ng oras. Naaawa ako kay Maya. Maliit pa siya. Mas mabuti para sa mga bata kapag masaya ang mga magulang ng hiwalay. Kaysa hindi masaya ng magkasama. Sabi ng babae sa tonong nangangaral. Pinatay ni Lyra ang video. Wala na siyang lakas para manood pa. Isinara niya ang kanyang telepono at naupong nakatitig sa pader ng opisina. Nag-click ang mga keyboard sa paligid niya. Pinag-uusapan ng mga kasamahan ang mga quarterly report. May tumawa sa tabi ng water cooler. Nagpatuloy ang buhay. At para sa kanya, ang lahat ay natapos na. Hindi. Hindi pa tapos. Kailangan niyang maging malakas para sa kanyang anak. Binuksan ni Lyra ang kanyang browser. At nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa annulment. Paghahati ng ari-arian at sustento. Nagbasa siya ng mga artikulo. Pinag-aralan ang impormasyon tungkol sa mga abogado sa lungsod. Tiningnan ang mga review. Pagkatapos ay tumawag siya sa isang law firm na may mataas na rating online. At nag-book ng appointment sa isang abogado para sa Biyernes. Noong Biyernes ng hapon, pagkatapos ng trabaho, nakipagkita siya kay Atty. Salcedo. Isang babaeng nasa 50 na may maikling gupit. At matalinong tingin ng isang matagumpay na abogado. Sabihin mo sa akin ang iyong sitwasyon. Alok niya. Pinaupo si Lyra sa isang silya sa tapat niya. Ikinuwento ni Lyra ang lahat. Tungkol sa mga tableta. Sa kamera. Sa recording kung saan pinag-uusapan ng kanyang asawa at kerida ang paghihiwalay. Makinig na nakikinig si Atty. Salcedo. Nagnota. Nang matapos si Lyra. Pinag-isipang mabuti ng abogado ang kanyang panulat sa mesa. Lulutasin natin ang problemang ito. Sabi niya. Una. Kailangan nating idokumento ang katotohanan ng pagbibigay ng psychotropic drugs sa isang menor de edad. Iyon ay isang criminal offense. Pangalawa. Kailangan nating mangalap ng ebidensya ng pangangaliwa. Para sa proseso ng annulment. Pangatlo. Kailangan nating ihanda ang mga dokumento para sa paghahati ng ari-arian. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Lyra. Patuloy na i-record ang lahat gamit ang kamera. I-save ang mga recording sa maraming lugar. Sa isang flash drive. Sa cloud. Kolektahin ang lahat ng resibo. Bank statement. Mga dokumento para sa apartment. Sa kotse. Lahat ng mayroon ka. Mag-file ng ulat sa pulisya. Tungkol sa krimen na ginagawa laban sa iyong menor de edad na anak.
Susuriin ng pulisya ang mga tableta. Kakausapin nila ang bata. Kung makumpirma ang lahat, magsasampa sila ng kasong kriminal. At ang asawa ko, makukulong din ba siya? Depende kung alam niya ang tungkol sa mga tableta o hindi. Kung mapatunayan nilang alam niya at pinahintulutan itong ibigay sa bata, mananagot siya. Kung hindi, makakaiwas siya sa parusa. Pero sa anumang kaso, sa paghihiwalay, maaari mong gamitin ang katotohanan ng pangangaliwa at ang pagwawaldas ng mga ari-arian pabor sa iyo. Gusto kong pagbayaran niya ang lahat. Tumango si Attorney Salcedo. Kung gayon, kumilos ayon sa plano. Mangalap ng ebidensya. Kapag handa ka na, pumunta sa pulisya. Tutulungan kita sa lahat ng legal na bagay. Umalis si Lyra sa opisina ng abogado na may malinaw na layunin. Ngayon, alam na niya kung ano ang gagawin. Ngayon, mayroon na siyang plano. Noong Sabado ng umaga, pumunta si Lyra sa bangko at humingi ng mga printout ng lahat ng statement. Para sa mga account at card sa nakalipas na 6 na buwan. Habang nakaupo sa bahay, maingat niyang pinag-aralan ang bawat linya. At natagpuan ang kanyang hinahanap. Mga regular na transfer sa account ng isang Bianca Vance. 20, 30, 50,000 piso bawat linggo. Mga resibo mula sa mga restaurant na hindi kailanman pinuntahan ni Lyra at Marco. Mga pagbili sa mga tindahan ng alahas. Isang pulseras na nagkakahalaga ng 150. 000. Mga hikaw na 75. 000. Isang biyahe sa isang hotel sa kalapit na lungsod para sa isang weekend. Kung kailan si Marco ay di umano'y nasa isang corporate training. Inilagay ni Lyra ang lahat sa isang hiwalay na folder. Mga statement, resibo, screenshot ng mga transfer. May sapat na ebidensya. Noong linggo, sinuri niya muli ang mga recording ng kamera. Sa loob ng linggo, 3 beses pumunta si Bianca. Sa bawat pagkakataon, pareho ang nangyari. Alak, pizza delivery, usapan, halikan. Sa isa sa mga recording, narinig ni Lyra na tinawag ni Marco ang babaeng ito na Babe. Ipinangako sa kanya ang isang biyahe sa Boracay. Sinasabing hindi siya naiintindihan o mahal ng kanyang asawa. Kasinungalingan. Lahat kasinungalingan. Mahal siya ni Lyra. Nagtiwala siya. Ngunit ang pinakakakilakilabot ay natuklasan sa recording. Mula sa araw bago magsimulang pumunta si Maya sa lola niya. Pinindot ni Lyra ang file at natigilan sa screen. Binuksan ni Marco ang pinto. Pinapasok si Bianca. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Maya mula sa eskwela. Binati ng bata ang kanyang ama at ang kakaibang babae. Maya, halika rito. Lumuhod si Bianca sa harap ng bata. Nakangiti. Dinalhan kita ng vitamin. Magiging malusog at matalino ka. Kinuha niya ang maliit na bote mula sa kanyang bag. Nagsalin ng isang tableta sa kanyang palad. Masunuring kinuha ito ni Maya. Ininom kasama ng tubig. Mabait na bata. Papuri ni Bianca. Ngayon, humiga ka sa sopa. Magpahinga ka sandali. Pumunta si Maya sa kanyang kwarto. Pagkaraan ng 10 minuto, bumalik siyang inaantok. Humiga sa sopa sa sala at ipinikit ang kanyang mga mata.
Halos agad siyang nakatulog. Tiningnan ni Marco at Bianca ang natutulog na bata. Pagkatapos ay nagtinginan sila at nagsimulang maghalikan. Pinatay ni Lyra ang recording. Sinabihan niya si Maya na huwag kumuha ng tableta mula sa babae. Ngunit tila nakalimutan ng bata sa unang araw pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Pero kahit papaano, nakita ni Lyra ang lahat gamit ang sarili niyang mga mata. Nakita niya kung paano sinadyang pinainom ng babaeng ito ng gamot ang kanyang anak. Nakita niya kung paano tumayo lang si Marco at walang ginawa. Siguro talagang hindi niya alam na pampakalma iyon. Siguro niloko siya ni Bianca. Sinabing hindi nakakapinsalang vitamins iyon. O baka alam niya at pumayag lang para hindi siya maistorbo ng kanyang anak habang nagpapakasaya siya sa kanyang kerida. Noong Lunes ng umaga, pumunta si Lyra sa presinto. Dala niya ang bote ng mga tableta. Ang flash drive na may mga recording ng kamera. At lahat ng dokumento. Itinuro siya ng desk officer sa isang detective. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may uban na buhok. At seryosong tingin ng isang bihasang investigador. Nakikinig ako. Sabi niya. Itinuturo ang isang upuan. Ikinuwento ni Lyra ang lahat. Tungkol sa mga tableta. Sa kerida ng kanyang asawa. At kung paano nila pinapainom ng gamot si Maya. Pinag-aralang mabuti ng detective ang mga dokumento. Pinanood ang mga clip ng video. CJ. Sabi niya. Kukunin namin ang ulat. Magpapatakbo kami ng lab test sa substance. Kakausapin namin ang iyong anak at lahat ng sangkot. Kung makumpirma ang mga katotohanan, magsasampa kami ng kasong kriminal tungkol sa pananakit sa isang menor de edad. Gaano katagal ito abutin? 1 linggo o 2 para sa lab work at mga panayam. Pagkatapos ay ang desisyon na magsampa ng kaso. Posible ba? Nag-alinlangan si Lyra. Naghahanap ng mga salita. Posible bang magsagawa ng isang sting operation? Para mahuli sila sa akto kapag ibinibigay niya ang tableta sa aking anak. Nag-isip ang detective. Possible. Ngunit para dyan, kailangan nating malaman kung kailan eksaktong darating muli ang babaeng ito. Dumarating siya 2 o 3 beses sa 1 linggo. Halos tiyak na sa Miyerkules. Mag-organisa kami ng isang task force. Kailangan mong iuwi ang iyong anak sa araw na iyon pagkatapos ng eskwela. At hilingin sa kanya na gawin kung ano ang sasabihin ng detective. Tumango si Lyra. Nagkakaroon na ng katotohanan ang plano. Naging mainit at maaraw ang Miyerkules. Ang kalangitan sa tagsibol ay nagniningning na asul. Sumisibol na ang mga usbong sa mga puno. Ang hangin ay amoy mamasa-masang lupa at pagkatunaw. Ngunit hindi napansin ni Lyra ang anuman dito. Nakaupo siya sa kanyang opisina. Pinapanood ang orasan. 1:30. 1 oras pa at magsisimula na ang pinaghandaan niya buong nakaraang linggo. Kagabi. Tumawag ang detective at ipinaliwanag ang plano ng detalyado. Kailangang umuwi si Maya diretso pagkatapos ng eskwela. Hindi sa lola niya, kundi sa bahay mismo. Sasabihin ni Lyra kay Marco na hindi niya masusundo ang bata. Hihilingin niya sa kanya na papasukin si Maya. Malamang natatawagan ni Marco si Bianca. Kailangang pumasok ni Maya sa apartment. At sa harap ng mga saksi. Sa kamera. Humingi sa babaeng iyon ng vitamins. Kung bibigyan siya ni Bianca ng tableta. Sa sandaling iyon, papasok ang task force sa apartment. Nahuli sa akto. Pagkumpiska ng droga. Pagtatanong sa lahat ng kalahok.
Forensics. Lahat ayon sa batas. Kaya ba niya itong gawin? Tanong ng detective. 8 pa lang siya. Baka maging stressful. Kaya niya. Matatag na sagot ni Lyra. Ipaliwanag ko na mahalaga ito. Na sa ganitong paraan ay mapoprotektahan niya ang sarili mula sa masasamang tao. Kagabi, nang pumunta si Marco sa tindahan, umupo si Lyra sa tabi ni Maya at maingat na nagsalita. Maya, naaalala mo ba yung babaeng nagbigay sa iyo ng vitamins? Tumango si Maya. Kumunot ang noo. Yung vitamins pala. Hindi vitamins. Kundi gamot na hindi pwedeng inumin ng mga bata. Kaya masama ang pakiramdam mo. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po. Mama, hindi ko na po inumin. Tama po ba? Tama. Pero kailangan nating siguraduhin na ang babaeng iyon ay hindi na kailanman magbibigay ng mga tabletang iyon sa ibang mga bata. Bukas, uwi ka pagkatapos ng eskwela. At kung nandoon ang babaeng iyon, lalapitan mo siya at hihingi ka pa ng vitamins. Sasabihin mong gusto mo. At pagkatapos ay darating ang mga pulis at kukunin ang babae. At hindi na siya makakapanakit ng iba. Kaya mo ba iyon? Seryosong tumingin si Maya sa kanyang ina. Kaya ko po. Mama, hindi po ako takot. Alam ko po na mababait ang mga pulis. Pinoprotektahan nila tayo. Niyakap ni Lyra ang kanyang anak. Hinigpitan ito. Ang kanyang puso ay nadudurog sa sakit at pagmamalaki ng sabay. Ang kanyang munting anak ay napakatapang. Ngayon, habang nakaupo sa opisina, sinuri ni Lyra ang kanyang telepono. Mensahe mula sa detective, team in position. Waiting for signal. Isa pang mensahe mula kay Lola Elvira, magiging maayos ang lahat. Anak. Di niya ni Lyra ang numero ni Marco. Sumagot ito sa ikatlong ring. Hello. Honey. May nangyari ba? Marco. Pasensya na. May inaasikaso ang nanay ko. Hindi niya masusundo si Maya ngayon. Nasa bahay ka ba? Pwede mo bang papasukin ang anak natin pagkatapos ng eskwela? Nasa bahay ako. Remote work ngayon. Siyempre. Papasukin ko siya. Huwag kang mag-alala. Salamat. Uwi ako sa gabi. Magluluto ako ng hapunan. CJ. Kita-kits mamaya. Binaba ni Lyra ang telepono at nag-text sa detective. Lahat ayon sa plano. Nasa bahay ang asawa. Ngayon, ang natitira na lang ay maghintay. Ang pinakamahirap na bahagi. Maghintay at hindi mabaliw sa kaba. 2:30. Isang abiso mula sa camera api ang lumabas sa kanyang telepono. Motion detected. Binuksan ni Lyra ang video. Sa screen, binubuksan ni Marco ang pinto. Pumapasok si Bianca. Tulad ng sa mga nakaraang recording. Matangkad. Marangya. Masikip na damit. Nagyakapan. Naghalikan. Darating si Maya maya-maya. Sabi ni Marco. Hindi siya masusundo ng lola niya. Walang problema. Sagot ni Bianca. Hinuhubad ang kanyang jacket. Bibigyan ko siya ng vitamin niya. Matutulog siya at magkakasama tayo. Sigurado ka bang hindi nakakapinsala ang mga vitamins na iyon? Kakaiba ang kilos ng asawa ko nitong mga nakaraang araw.
Nagtatanong kay Maya tungkol sa ilang tableta. Tumawa si Bianca. Marco. Normal na vitamins lang iyon para sa immune system ng mga bata. Binili ko rin iyon para sa pamangkin ko. Huwag kang mag-alala. Nagkibit balikat si Marco. Kasi naman, naging kahina-hinala si Lyra. Baka naghihinala na siya sa atin. Malapit nang hindi na mahalaga iyon. Maghihiwalay kayo. Magsasama na tayo. Kaunting tiis na lang. Pinanood ni Lyra ang walang hiyang babaeng ito. Kaya hindi alam ni Marco ang tungkol sa pampakalma. Niloko siya ni Bianca. Sinabi sa kanya na vitamins iyon. Naniwala siya. O ayaw niyang alamin dahil mas madali sa ganoong paraan. Bumukas ang pinto ng apartment at pumasok si Maya. Hawak ng bata ang kanyang backpack. Mukhang kalmado. Pinigil ni Lyra ang kanyang hininga. Hi, Daddy. Binati ni Maya ang kanyang ama. Pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin kay Bianca. Hi, Tita. Hi, Sweetie. Lumuhod si Bianca sa harap ng bata. Nakangiti. Kamusta ang eskwela? Mabuti po. Marami kaming takdang aralin. Magaling iyan. Magbihis ka na at kakain na tayo. Pumunta si Maya sa kanyang kwarto. Iniwan ang kanyang backpack. Bumalik sa sala. Umupo sa sopa. At tiningnan si Bianca. Nakita ni Lyra ang kanyang anak na huminga ng malalim. Nakita niyang ikinuyom nito ang kanyang mga kamao. Matapang na bata. Ang kanyang matapang na munting anak. Tita. Mahinang sabi ni Maya. Pwede po ba akong humingi pa ng vitamins? Gusto ko po iyon. Nakakatulog din po ako ng maayos pagkatapos inumin. Nagningning ang ngiti ni Bianca. Siyempre. Anak. Dala ko rito. Heto. Kinuha niya ang pamilyar na bote mula sa kanyang bag. Nagsali ng isang tableta sa kanyang palad at iniabot kay Maya. Kinuha ng bata ang tableta. Dinala sa kanyang bibig. At sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng malakas. 4 na taong nakasibilyan ang sumugod sa apartment. 3 lalaki at 1 babae. Pulis! Itaas ang mga kamay. Huwag gagalaw. Sumigaw si Bianca. Namutla siya. Naniga si Marco. Nakabukas ang bibig. Inihulog ni Maya ang tableta sa sahig. Ang detective. Ang parehong lalaki na kinausap ni Lyra noong Lunes. Mabilis na lumapit kay Bianca. Ipinakita ang kanyang badge. Bianca Vance. Arestado ka sa hinalang paggawa ng felony. Pananakit sa kalusugan ng isang menor de edad. May karapatan kang manahimik. May karapatan kang magkaroon ng abogado. Ano? Anong krimen? Wala akong ginawa. Sinubukang pumiglas ni Bianca. Ngunit mahigpit siyang hinawakan sa mga braso. Nagbigay ka sa isang menor de edad ng isang psychotropic drug nang walang reseta. Kalmadong pagpapatuloy ng detective. May mga saksi kami. May mga video recording kami. Kinukumpis ka namin ngayon ang mga gamot. Sumama ka sa amin. Lumapit ang babaeng pulis kay Maya. Lumuhod sa tabi niya. Huwag kang matakot. Anak. Ginawa mo ang tama. Ngayon, hindi na makakapanakit ang babaeng ito. Tumango si Maya. Pinanood ni Lyra kung paano nagpakatatag ang kanyang anak. Pilit na hindi umiiyak.
Napakalakas. Sa wakas ay nagsalita si Marco. Sandali. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Anong psychotropic drugs? Vitamins iyon. Lumingon sa kanya ang detective. Ginoong Marco. Kailangan mo ring sumama sa amin para magbigay ng pahayag. Alam mo ba na binibigyan ng babaeng ito ang iyong anak ng pampakalma? Pampakalma? Namutla si Marco. Tiningnan niya si Bianca. Sabi mo vitamins iyon. Marco. Gusto ko lang na walang mang-istorbo sa atin. Natulog lang naman siya sandali. Walang seryoso. Sinubukang magpaliwanag ni Bianca. Ngunit inilalabas na siya mula sa apartment. Lumapit ang detective kay Maya. Kinuha ang tableta mula sa sahig. Inilagay ito sa isang evidence bag. Pagkatapos ay kinausap ang bata. Maya, kailangan ka naming tanungin ng ilang bagay. Pero hindi ngayon. Bukas. Kapag kasama mo ang iyong ina. Sige po. Mahinang sagot ng bata. Samantala, tawagan mo ang iyong ina. Sabihin mong tapos na. Kinuha ni Maya ang kanyang telepono at dinyal. Agad na sumagot si Lyra. Mama. Kinuha na siya ng mga pulis. Tulad ng sinabi nyo. Magaling. Anak. Napakatapang mo. Papunta na ako dyan. Susunduin kita. Hintayin mo ako. Kinuha ni Lyra ang kanyang bag at tumakbo palabas ng opisina. Nang hindi nagpapaalam sa kanyang mga kasamahan. 30 minuto ang biyahe sa pauwi. Tumakbo siya sa mga kalsada. Nakikipagsiksikan sa mga tao nang hindi napapansin ang paligid. Para lang makarating sa tamang oras. Para mayakap ang kanyang anak. Para sabihing ayos na ang lahat. Na lumipas na ang panganib. Nang pumasok siya sa apartment. Nakaupo si Maya sa sopa. Yakap ang isang teddy bear. Nagsasagawa pa rin ng papeles ang mga pulis. Kinukuhanan ng litrato ang lugar. Kinukumpiska ang bote ng mga tableta. Tumakbo si Lyra sa kanyang anak. Niyakap niya ito. Hinigpitan hanggat kaya niya. Tapos na. Anak ko. Tapos na ang lahat. Hindi mo na inumin ang mga tabletang iyon kailanman. Isinubsob ni Maya ang kanyang mukha sa balikat ng kanyang ina at sa wakas ay mahinang umiyak. Sa mga putol-putol na hikbi. Hinaplos ni Lyra ang kanyang ulo. Hinalikan ang kanyang buhok. Bumulong ng mga salitang pampakalma. Lumapit sa kanila ang detective. Ginang Lyra. Bukas ng 10:00 ng umaga. Pumunta po kayo sa presinto kasama ang inyong anak. Kailangan nating formal na kunin ang kanyang pahayag kasama ang isang child psychologist. Yupo. At ang asawa ko. Kakausapin niyo rin ba siya? Dinadala namin siya ngayon para sa isang pahayag. Paunang impormasyon. Sinasabi niyang hindi niya alam ang uri ng gamot. Akala niya ay talagang vitamins iyon. Kung wala kaming makitang patunay na alam niya, maiiwasan niya ang pananagutang kriminal. Ngunit maaari kang magsampa ng kasong sibil laban sa kanya. Gagawin ko. Matatag na sabi ni Lyra. Tapos na ang trabaho ng mga pulis at umalis na sila. Naiwan si Lyra mag-isa kasama ang kanyang anak sa apartment. Dinala nila si Marco sa istasyon. Hindi siya babalik agad. Naghanda si Lyra ng hapunan. Macaroni and cheese. Paborito ni Maya. Tahimik silang kumain. Paminsan-minsan ay nagtitinginan.
Pagkatapos ay pinatulog ni Lyra ang kanyang anak. Binasa sa kanya ang kwento ni Cinderella na dumaan sa lahat ng pagsubok at natagpuan ang kaligayahan. Nakatulog si Maya sa boses ng kanyang ina. Kalmado at protektado. Lumabas si Lyra sa kwarto at umupo sa kusina na may isang tasa ng tsaa. Inisip niya kung ano ang susunod. Annulment. Paghahati ng ari-arian. Korte. Mga abogado. Magiging mahaba at mahirap. Ngunit malalampasan niya ito. Para sa kanyang anak. Para sa kanyang sarili. Bumalik si Marco 11:00 na ng gabi. Tahimik siyang pumasok sa apartment. Naghubad ng sapatos. Pumasok sa kusina. Nakaupo si Lyra sa mesa. Hindi tumitingin sa kanya. Lyra. Nagsimula siya. Huwag. Malamig na pagputol niya. Hindi kailangan ng paliwanag. Hindi ko alam ang tungkol sa pampakalma. Nanunumpa ako. Sabi niya vitamins iyon. Niloko mo ako. Dinala mo ang kerida mo sa bahay natin. Habang nagtatrabaho ako. Nagpakasaya kayo rito. Sa apartment natin. Sa kama natin. At nakita ito ng anak natin. At nilason siya ng kerida mo. Lyra. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Nangyari lang. Walang basta-basta nangyayari. Marco. Gumawa ka ng desisyon. Ngayon. Ako naman ang gagawa ng akin. Bukas. Magfa-file ako ng annulment. Napaupo si Marco sa silyang katapat. Tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Sinira ko ang lahat. Tanga ako. Nawala ang pamilya ko. Nawala mo ito. At makukuha mo ang lahat ng nararapat sa iyo ng buo. At sisiguraduhin ko iyon. Nanatili silang tahimik ng ilang minuto. Pagkatapos ay tumayo si Lyra at pumasok sa kwarto. Humiga siya sa kama nang hindi naghubad. At matagal na nakatitig sa kisam. Walang luha. Tanging kawalan at pagod. Kinabukasan. Pumunta si Lyra at Maya sa presinto. Kinapanayam ng investigador ang bata sa presensya ng isang psychologist. Tinanong niya kung gaano kadalas nagbibigay ng tableta si Bianca. Kung ano ang sinasabi niya habang ginagawa ito. Kung ano ang nararamdaman ng bata pagkatapos inumin. Kalmado at detalyadong sumagot si Maya. Napansin ng psychologist na ang bata ay nasa estado ng stress. Ngunit ang kanyang isipan ay hindi dumanas ng matinding pinsala. Pagkalipas ng 1 linggo, lumabas ang resulta ng laboratorio. Ang mga tableta ay isang malakas na pampakalma. Mula sa grupong benzodiazepine. Inirereseta sa mga matatanda. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga batang wala pang 16 na taong gulang. Ang regular na pag-inom ay maaaring magdulot ng adiksyon. Pagkasira ng pag-iisip. At pagkaantala sa pag-unlad. Tumawag ang detective kay Lyra at ipinaalam sa kanya. Nagsimula na ang prosesong kriminal. Lubusang umamin si Bianca Vance. Ipinakita niya kung saan niya nakuha ang gamot. Binili online ng walang reseta. Ang layunin. Patulugin ang bata para makasama ang kanyang kalaguyo. Ang iyong asawa ay kinuwestiyon bilang saksi. Kinumpirma niyang hindi niya alam ang uri ng gamot. Nilinlang siya ni Vance. Sinabing mga bitamina ito para sa mga bata. Hindi siya haharap sa kasong kriminal. Ngunit maaaring managot sa administratibong pananagutan. Dahil sa hindi sapat na pagtupad sa mga tungkulin ng magulang. At si Bianca.
Ano ang naghihintay sa kanya? Isinasaalang-alang na ang pinsala sa kalusugan ng bata ay hindi malubha. Ngunit ang panganib ay seryoso. Dagdag pa ang katotohanang umamin siya at nagsisisi. Mga 3 taon sa bilangguan. Ang sentensya ay ilalabas sa loob ng 2 o 3 buwan. Tumango si Lyra. Magkakaroon ng hustisya. Pagbabayaran ng babaeng ito ang ginawa niya kay Maya. Ngayon, ang natitira ay harapin si Marco. Nakaupo si Lyra sa opisina ni Atty. Salcedo. Binabasa ang mga dokumento. Sa harap niya ay isang tumpok ng mga papel. Petisyon para sa annulment. Inventaryo ng mga ari-arian. Mga bank statement na may mga naka-highlight na halaga ng transfer kay Bianca. Mga resibo mula sa mga restaurant at tindahan. May sapat na ebidensya ng pangangaliwa para pumanig ang korte kay Lyra. Ang apartment ay nasa pangalan ninyong dalawa. Paglilinaw ni Atty. Salcedo. Sinusuri ang mga titulo ng ari-arian. 3 kwarto. Binili sa pamamagitan ng mortgage 6 na taon na ang nakalipas. Bayad na ng buo. Ang market value ay nasa 10 milyong piso. Isang kotse sa pangalan ni Marco. Binili 4 na taon na ang nakalipas. Nagkakahalaga ng mga 1 milyon ngayon. Mga savings na 3 milyong piso na pinagsamang pera. Dagdag pa. Mayroon akong personal na account na may 500,000 piso. Iyon ay pera mula sa pagbebenta ng aking lumang kotse bago ang kasal. Tumango si Atty. Salcedo. Nagnota. Mabuti. Sa paghihiwalay, lahat ng ari-ari ang nakuha ng magkasama ay hahatiin 50 tandang bawas 50. Kailangan nating ibenta ang apartment. Paghasian ang pera. Ibenta ang kotse o bibilhin ng isang asawa ang bahagi ng isa. Hahatiin ang mga ipon sa gitna. Ang iyong personal na deposito ay mananatili sa iyo. Hindi ito conjugal property. At ang kompensasyon? Tanong ni Lyra. Ginamit niya ang ating pinagsamang pera sa kanyang kerida. Mga transfer. Regalo. Restaurant. Kinwenta ko lahat mula sa nakalipas na 6 na buwan. Humigit kumulang 5 milyong piso. Magsasampa tayo ng reklamo para sa pagwawaldas ng mga ari-arian. Sa loob ng demanda sa annulment. Sa ganitong ebidensya. Pagbibigyan ito ng korte. Mapipilitan siyang ibalik sa iyo ang kalahati ng ginastos na pondo. 750,000 piso. At ang bata. Si Maya ay mananatili sa akin ng walang pag-aalinlangan. Isinasaalang-alang ang mga pangyayari. Ang pangangaliwa ng ama. Ang katotohanang nalagay sa panganib ang bata sa kanyang presensya. Kahit na hindi niya alam ang tungkol sa pampakalma. Tiyak na itatakda ng korte na ang bata ay maninirahan sa iyo. Magbabayad si Marco ng child support. At magkakaroon ng karapatang makita ang bata ayon sa napagkasunduang schedule. Bumuntong hininga si Lyra. Lahat ay naaayon sa plano. Kakilakilabot. Masakit. Ngunit ayon sa plano. Kailan tayo magsasampa? Inihanda ko na ang lahat ng dokumento. Maaari tayong mag-file bukas. Ang unang pagdinig ay itatakda sa loob ng 1 buwan. Isinasaalang-alang na ang iyong asawa ay hindi tututol sa katotohanan ng pangangaliwa. At sa paghahati ng ari-arian. Ang proseso ay abuti ng 2 o 3 buwan lang. Mabuti. I-file na natin. Kinabukasan.
Ang petisyon para sa annulment ay isinampa sa korte. Natanggap ni Marco ang summons makalipas ang 1 linggo. Umuwi siyang malungkot. Hawak ang isang sobre. Tahimik siyang pumasok sa kusina kung saan naghahanda ng hapunan si Lyra. Kaya nagpasya ka pa rin. Mahinang sabi niya. Inilapag ang mga dokumento sa mesa. Nagpasya ako. Akala ko nagbibiro ka lang. Lyra, baka pwede pa nating ayusin ang lahat. Pinutol ko na ang lahat ng ugnayan kay Bianca. Magiging huwarang asawa ako. Lumingon sa kanya si Lyra. At sa kanyang mga mata. Nakita niya ang sobrang lamig at paghamak kaya't natahimik siya. Niloko mo ako. Dinala mo ang kerida mo sa bahay natin. Nakita ng anak natin ang isang estrangherang babae na kumikilos na parang pag-aari niya ang ating apartment. Nilalason si Maya ng pampakalma habang nagpapakasaya kayo. Ginamit mo ang pera natin. Perang iniipon natin para sa mga bakasyon. Para sa pag-aaral ng anak natin. Sa iyong kerida. At sa tingin mo, maayos pa ang lahat. Hindi ko alam ang tungkol sa pampakalma. Ilang beses ko pa bang kailangang ulitin? Ayaw mong malaman. Dahil mas madali para sa iyo. Madali na natutulog ang bata at hindi ka iniistorbo. Hindi mo man lang tinanong kung ano ang mga tabletang iyon. Kung saan galing. Wala kang pakialam. Yumuko si Marco. Talagang akala ko vitamins iyon. Sabi ni Bianca. Para daw sa immune system. Kaya nagtiwala ka sa isang estrangherang babae nang walang pasubali. Nang hindi man lang sinusuri kung ano ang mga tableta. Marami itong sinasabi. Nanatili silang tahimik. Pagkatapos ay kinuha ni Marco ang sobre at pumasok sa kwarto. Bumalik si Lyra sa kalan. Ngunit ramdam na niya ang stress. Hindi niya mapilit ang sarili na magpatuloy sa pagluluto. Sa huling bahagi ng Mayo, naganap ang unang pagdinig sa korte. Dumating si Lyra kasama ang kanyang abogado. Si Marco kasama ang kanya. Isang binatang may salamin na hindi mukhang kumpiyansa. Ang hukom. Isang istriktang babaeng nasa kalagitnaan ng 50. Pinag-aralang mabuti ang mga materyales ng kaso. Ginoong Marco. Inaamin mo ba ang katotohanan ng pangangaliwa? Tanong niya. Tumayo si Marco. Inaamin ko po. Your Honor. Sumasang-ayon ka ba sa paghahati ng ari-arian sa pantay na bahagi? Sumasang-ayon po ako. Tumututol ka ba sa reklamo para sa kompensasyon para sa mga pondong ginasto sa ikatlong partido? Tumingin si Marco sa kanyang abogado. Nagkibit balikat ito. Hindi po ako tumututol. Mabuti. Sa tanong ng pagtukoy sa tirahan ng menor de edad. Ano ang iyong posisyon? Sumasang-ayon po ako na ang aking anak ay manirahan sa kanyang ina. Humihiling po ako ng mga karapatan sa pagbisita tuwing weekend. Tumayo si Lyra. Your Honor. Tumututol po ako sa lingguhang pagbisita. Humihiling po ako ng schedule ng 2 beses sa isang buwan tuwing linggo sa araw. Isinasaalang-alang ang mga pangyayari sa kaso. Naniniwala po ako na kailangan ng bata ng panahon upang makabawi sa psikolohikal. Tumango ang hukom. Isasaalang-alang ko ang iyong posisyon. Itinigil ang pagdinig sa loob ng 2 linggo. Ang susunod na pagdinig. Hunyo 1-0. Inilabas ng korte ang hatol. Buwagin ang kasal. Ibenta ang apartment. Paghatsian ang kita ng pantay. Ilipat ang kotse kay Marco na may bayad na kompensasyon kay Lyra ng kalahati ng halaga nito.
Hatiin ang mga ipon sa gitna. Hatol laban kay Marco pabor kay Lira para sa 750. 000 piso bilang kompensasyon para sa mga nasayang na ari-arian. Pangunahing tirahan ni Maya sa ina. Pagbisita sa ama 2 beses sa isang buwan. Linggo mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Naging pinal ang hatol makalipas ang isang buwan. Sa panahong ito, nakahanap si Lira ng mamimili para sa apartment. Isang batang pamilya na may 2 anak. Nagkasundo sila sa siyam. 5 milyon. Bawat isa sa kanila ay umalis na may 4. 75 milyon. Sa kalagitnaan ng Hulyo, lumipat si Lira at Maya sa bahay ni Lola Elvira. Ang bahay ni Lola ay nasa gilid ng bayan. Isang 2 palapag na bahay na may attic. Isang maliit na hardin. At isang gulayan. Binigyan si Maya ng isang silid sa 2 palapag, na may mga bintanang nakaharap sa mga puno ng mansanas. Masaya ang bata sa paglipat. Tahimik dito. Amoy halamang gamot at sariwang tinapay na binibaki ni Lola. Anak, pwede kayong manirahan dito hanggat gusto nyo. Sabi ni Lola Elvira habang nagsasali ng tsaa. Maraming espasyo at masaya ako na nandito kayo. Salamat po. Ma. Ngunit pansamantala lang ito. Hahanap ako ng sarili kong lugar. Kailangan namin ng sarili naming espasyo. Nagsimulang maghanap ng bahay si Lira. Tiningnan niya ang mga 2-bedroom condo sa iba't ibang lugar. Gusto niyang makahanap ng malapit sa eskwelahan ni Maya. Para madali ang biyahe. Sa huling bahagi ng Agosto, nakahanap siya ng angkop na opsyon. Isang 2-bedroom condo. 80 metro kwadrado. 5 palapag. Kamakailan lang na-renovate. Magandang lugar. Infrastruktura. Presyo 5 milyon. Nakatawad hanggang 4. 8 milyon. Isinara niya ang deal noong unang bahagi ng Setyembre. Ang paglipat sa kanilang sariling apartment ay masaya. Tinulungan ni Maya ang pag-unpack ng mga kahon. Pag-aayos ng mga libro sa mga estante. Paglalagay ng mga kortina. Bumili sila ng mga bagong kasangkapan. Isang sofa bed para sa sala. Isang hiwalay na kama para kay Maya. Inayos nila ang kusina ng simple ngunit komportable. Nagkaroon ng mga nakapasong bulaklak sa mga bintana. Mama, pwede ba tayong kumuha ng tuta? Tanong ni Maya isang gabi habang nanonood sila ng pelikula. Nag-isip si Lira. Ang isang aso ay responsibilidad. Gastos. Oras para sa paglalakad. Ngunit sa kabilang banda, kailangan ni Maya ng isang kaibigan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, naging tahimik ang bata. Huminto siya sa pakikipag-usap sa mga kaklase. Uwi mula sa eskwela at mananatili sa loob. Maaaring makatulong ang isang aso para magbukas siya. Anong gusto mo? Isang asong mabait at malaki. CJ. Titingin tayo sa shelter. Maraming aso doon na naghihintay ng mga may-ari. Nang weekend na iyon, pumunta sila sa animal shelter sa kabilang bayan. Maingay. Dose-dose ng mga aso ng iba't ibang lahi at sukat ang tumatahol. Ang shelter worker. Isang babaeng nakasuot ng denim overalls. Dinala sila sa mga kulungan. Nagkukwento tungkol sa mga residente. At pagkatapos, sa isa sa mga kulungan, nakita siya ni Maya. Isang katamtamang laki. Kayumangging aso na may malalambot na tainga at mababait na mata. Nakaupo sa sulok.
Ang nguso ay nasa kanyang mga paa. Lahi. Halo ng Cocker Spaniel. Edad. 3 taon. Ano ang pangalan niya? Tanong ni Maya. Kiko. Lumipat ang may-ari niya sa ibang bansa at hindi madala ang aso. Si Kiko ay napakamasunurin. Malambing. Mahilig sa mga bata. Binuksan ni Maya ang tarangkahan at lumuhod sa harap ng aso. Itinaas ni Kiko ang kanyang ulo. Inamoy ang kanyang kamay. At pagkatapos ay maingat na dinilaan ito. Tumawa ang bata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Narinig ni Lyra ang malinaw na tawa na iyon. Mama, pwede ko po ba siyang alagaan? Pakiusap po. Siyempre. Dinala nila si Kiko pauwi sa araw na iyon. Bumili ng kwelyo. Tali. Mga mangkok. Pagkain. Isang kama. Sa bahay. Inamoy ni Kiko ang bawat sulok. Pagkatapos ay humiga siya sa paanan ni Maya at masayang ipinikit ang kanyang mga mata. Natagpuan niya ang kanyang pamilya. At natagpuan din nila siya. Nagsimulang bumuti ang buhay. Bumalik sa trabaho si Lyra pagkatapos kumuha ng ilang araw na pahinga. Nagsimula sa ikatlong baitang si Maya. Naging kaibigan ng bata ang isang kaklase na si Kisha. Sabay silang gumagawa ng takdang aralin. Ipinapasyal si Kiko sa bakuran. Unti-unti. Bumalik si Maya sa dati. Masayahin. Bukas. Mausisa. Paminsan-minsan ay tumatawag si Marco. Humihiling na makita ang kanyang anak. Hindi tumutol si Lyra. Ayon sa utos ng korte. 2 beses sa isang buwan. Ayaw man ni Maya. Pumupunta siya sa kanya. Sabi niya. Malungkot daw si Daddy. Na nakatira na siya ngayon sa isang maliit na apartment sa labas ng lungsod. Nawala na siyang magandang kotse. Hindi nakaramdam ng awa si Lyra. Pinili niya ang landas na iyon. Noong Oktubre. Nalaman ni Lyra na nasentensyahan na si Bianca. 3 taon sa isang minimum security prison. Mabilis na inilabas ang sentensya. Lubusang umamin si Bianca sa kasalanan. Nagsisi. Humingi ng kaluwagan. Ngunit istrikto ang korte. Sinasadya niyang bigyan ng mapanganib na gamot ang isang bata. Isinasapanganib ang kalusugan ng menor de edad para sa personal na interes. 3 taon. Nakaramdam ng kasiyahan si Lyra. Nagtagumpay ang hustisya. Lumipas ang panahon. Ang taglagas ay naging tagsibol. Ang tagsibol ay naging tag-araw. 1 taon na ang lumipas mula nang malaman ni Lyra ang katotohanan. 1 taon na nagbago ng lahat. Ngunit nalampasan niya ito. Nalampasan nila ni Maya. Sa huling bahagi ng tag-araw na iyon. Sa isang mainit na gabi ng Agosto. Naglalakad si Lyra kasama si Kiko sa parke malapit sa kanilang bahay. Masayang tumatakbo ang aso sa damuhan. Hinahabol ang mga ibon. Dahan-dahang naglalakad si Lyra. Ninanamnam ang kapayapaan. Mabuti ang pakiramdam niya sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Kiko. Halika. Tinawag niya ito nang masyadong malayo ang aso. Hindi sumunod si Kiko. Tumakbo siya patungo sa isa pang aso. Isang maganda. Malaking husky na may kulay abo at puting balahibo at asul na mga mata. Nag-amuyan ang mga aso at nagsimulang maglaro. Luna. Huwag mong takutin ang ibang mga aso. Narinig ang isang boses ng lalaki. Tumingala si Lyra.
Papalapit sa kanya ang isang lalaki na mga 35 anyos. Nakasuot ng track jacket at maong. Gwapo. May magandang ngiti. Pasensya na. Masyado siyang palakaibigan. Sabi niya habang lumalapit. Walang problema. Hindi rin naman tutol ang sa akin na makipaglaro. Nakangiting sagot ni Lyra. Magandang aso. Husky. Ang pangalan niya ay Luna. 2 taong gulang. Sobra ang enerhiya. Ang sa iyo ba ay Spaniel? Halo. Ang pangalan niya ay Kiko. Nagsimula silang mag-usap. Ang pangalan pala ng lalaki ay Leo. Nakatira siya sa katabing gusali. Nagtatrabaho bilang isang civil engineer. Hiwalay. Walang anak. Inampon si Luna 1 taon na ang nakalipas. Mula noon, naglalakad siya sa parking ito tuwing gabi. Kakaiba. Hindi pa tayo nagkita dati. Sabi ni Leo. Kakalipat ko lang sa lugar na ito 1 taon na ang nakalipas. Kaya pala. Madalas ka bang maglakad dito? Tuwing gabi. Kailangan ni Kiko ng mga lakad. Aktibo siya. Baka pwede tayong maglakad ng sabay? Mas masaya ang mga aso at hindi tayo mainip. Nag-isip si Lyra. Bakit hindi? Mukha siyang mabuting tao. Mga lakad lang. Wala nang iba. CJ. Pumayag siya. Mula ng gabing iyon, nagsimula silang magkita sa parke ng regular. Naglalakad sila. Nag-uusap tungkol sa trabaho. Buhay. Mga aso. Si Leo ay isang interesanteng kausap. Edukado. May sense of humor. Maalaga. Naramdaman ni Lyra na unti-unti siyang bumabalik sa dati. Natututong magtiwala muli. Pagkalipas ng 2 buwan, inanyayahan siya ni Leo na magkape. Umupo sila sa isang mesa. Uminom ng kape. Nag-usap tungkol sa lahat ng bagay. Nang ihatid niya siya pauwi, hinawakan niya ang kanyang kamay. Hindi pumigla si Lyra. Lumipas ang kalahating taon. Bumalik ang tagsibol sa lungsod. Nagdadala ng init, pamumulaklak, at pakiramdam ng pagbabago. Nakatayo si Lyra sa bintana ng kanyang apartment. Tinitingnan ang mga namumulaklak na puno sa bakuran. Gumagawa ng takdang aralin si Maya sa mesa. Natutulog si Kiko sa kanyang kama. Isang ordinaryong, tahimik, masayang gabi. Sa mga buwang iyon, maraming nagbago. Ang relasyon kay Leo ay dahan-dahang umunlad. Walang pagmamadali o pressure. Nagkikita sila 2 o 3 beses sa isang linggo. Naglalakad. Nanonood ng scene. Teatro. Nakilala niya si Maya. Ang bata ay maingat sa kanya noong una. Ngunit unti-unti siyang nasanay. Hindi sinubukan ni Leo na palitan ang kanyang ama. Hindi nagpumilit. Naroon lang siya sa malapit. Mabait at maalaga. Ang kanilang unang pagsasama ay sa isang amusement park. Inanyayahan ni Leo si Lyra at ang kanyang anak na sumakay sa mga rides. Nanatiling tensyonado si Maya. Sumasagot siya sa kanyang mga tanong ng patipid. Ngunit nang lumapit sila sa karusel na may mga kabayo, nagningning ang mga mata ng bata. Napansin ito ni Leo at iminungkahing sumakay sila ng magkasama. Umupo sila sa magkatabing kabayo. At nang magsimulang umikot ang karusel, tumawa si Maya ng totoo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon,
Nakatayo si Lyra sa gilid at naramdaman niyang nagagalak ang kanyang kaluluwa. Tumatawa na muli ang kanyang anak. Pagkatapos ng araw na iyon, unti-unting nagbukas si Maya kay Leo. Pinag-usapan nila ang mga paboritong libro. Mahilig ang bata sa mga kwentong pakikipagsapalaran tungkol sa mga manlalakbay at explorer. Ikinuwento ni Leo ang tungkol sa kanyang trabaho sa engineering. Ipinakita ang mga blueprint. Ipinaliwanag kung paano ginagawa ang mga tulay at gusali. Nakinig si Maya ng may interes. Nagtatanong. Nagkaroon sila ng mga karaniwang paksang pinag-uusapan. Mama, tapos na po ako sa math. Anunsyo ni Maya. Isinara ang kanyang notebook. Pwede ko na po bang ipasyal si Kiko? Siyempre. Sige na. Huwag lang masyadong matagal. Magdidilim na sa loob ng 1 oras. Isinuot ni Maya ang kanyang jacket. Ikinabit ang tali sa kwelyo ni Kiko at tumakbo palabas ng apartment. Masayang iwinawagayway ng aso ang kanyang buntot. Inaabangan ang paglalakad. Pinanood siya ni Lyra at mumiti. Masaya ang kanyang anak. Iyon ang pinakamahalaga. Tumunog ang telepono. Si Leo. Hello. Kamusta ka? Mabuti. Naglalakad si Maya. Nasa bahay ako. Makinig ka. Gusto kitang kausapin. Seryosong usapan. Pwede ba akong pumunta dyan ngayon? May kakaibang tono sa kanyang boses. Kinabahan si Lyra. Siyempre. Pumunta ka. Dumating si Leo pagkatapos ng 20 minuto. Bumati siya. Pumasok sa kusina. Umupo sa mesa. Nagsalin si Lyra ng tsaa. Umupo sa tapat niya. Tiningnan siya nito ng seryoso. Nag-iisip. Lyra. 8 buwan na tayong nagkikita. Nagsimula siya. At naintindihan ko na gusto kong makasama ka. Hindi lang makipag-date, kundi mamuhay ng magkasama. Bumuo ng pamilya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Lyra. Inaasahan niya ang pag-uusap na ito. Ngunit kinakabahan pa rin. Leo. Sandali. Patapusin mo muna ako. Mayroon akong 3 palapag na bahay sa suburb. Sa isang magandang lugar. Binili ko ito 2 taon na ang nakalipas pagkatapos ng hiwalayan. Maraming espasyo. Isang bakuran. Isang garahe. Lumipat ka sa akin. Ikaw at si Maya. Mamuhay tayo ng magkasama. Gusto kong maging asawa ka. Nanahimik si Lyra. Ang alok ay hindi inaasahan. Bagaman naiintindihan niyang hahantong ito dito sa malaot madali. At si Maya, handa ka bang tanggapin siya bilang sarili mong anak? Handa ako. Napamahal na siya sa akin. Siya ay isang matalino. Mabait na bata. At gagawin ko ang lahat para maging masaya siya. Kailangan kong mag-isip at kausapin si Maya. Ito ay isang mahalagang desisyon. Siyempre. Mag-isip ka. Maghihintay ako. Umalis siya. At naiwan si Lyra sa kusina. Yakap ang tasa ng malamig na tsaa. Magpakasal. Magtiwala muli sa isang lalaki. Papapasukin muli ang isang tao sa kanyang buhay. Sa buhay ng kanyang anak. Nakakatakot. Ngunit iba si Leo. Siya ay tapat. Maaasahan. Mapagmahal. At magkasundo sila ni Maya. Naalala niya kung paano ilang buwan na ang nakalipas. Nagkasipon si Maya. Tumaas ang lagnat niya.
Ang bata ay maputla. Mahina. Tumawag si Lyra sa doktor. Umupo sa tabi ng kanyang anak. Naglalagay ng mga kompres. Nalaman ni Leo at tumakbo dala ang gamot mula sa botika. Mga prutas. At isang stuffed toy na kuneho. Umupo siya sa tabi ni Maya. Binasahan siya ng mga kwento hanggang sa makatulog siya. At pagkatapos ay tinulungan si Lyra sa paglilinis. Nagluto ng hapunan. Hindi hinayaang bumigay siya sa pagod. Ang mga bagay na iyon ay hindi nakakalimutan. Ang mga ganitong kilos ay mas nagsasabi tungkol sa isang tao, kaysa sa anumang salita. Sa gabi, nang bumalik ang bata mula sa paglalakad, tinawag siya ni Lyra sa kusina. Umupo sila ng magkasama at maingat na nagtanong si Lyra. Maya, gusto mo ba si Tito Leo? Tumango ang bata. Opo. Mabait po siya. Gusto mo bang mamuhay tayo ng magkasama? Ako. Ikaw. Si Tito Leo. Nag-isip si Maya. Kumunot ang noo. At saan po tayo titira? May malaki siyang bahay na may bakuran. Gusto mo ba iyon? At kasama po ba natin si Kiko? Siyempre. Magiging magkaibigan si Kiko at Luna. Ngumiti si Maya. Kung ganoon po. Okay lang. Pumapayag po ako. Mama. Mabait si Tito Leo. Hindi siya sumisigaw. Hindi nagsisinungaling. Pakiramdam ko po ay ligtas ako sa kanya. Niyakap ni Lyra ang kanyang anak. Hinigpitan ito. Ang desisyon ay ginawa na. Kinabukasan. Tinawagan niya si Leo. Pumapayag ako. At si Maya din. Lilipat kami sa iyo. Talaga? May sobrang saya sa kanyang boses kaya't napangiti si Lyra. Talaga. Pero hindi kaagad. Kailangan ng oras para ayusin ang lahat. Siyempre. Kunin mo ang lahat ng oras na kailangan mo. Ang paglipat ay nangyari noong unang bahagi ng Hunyo. Ang bahay ni Leo ay mas maganda pa kaysa sa inaakala ni Lyra. Malawak. Maliwanag. May malalaking bintana at mataas na kisam. Sa unang palapag. Sala. Kusina. Isang opisina. Sa ikalawang palapag. 3 silid-tulugan at 2 banyo. Sa ikatlong palapag. Isang attic na maaaring gawing kahit ano. Binigyan si Maya ng pinakamalaking silid sa ikalawang palapag. Na may tanawin ng hardin. Tuwang-tuwa ang bata. Tumatakbo siya sa buong bahay. Ini-explore ang bawat sulok. Nagagalak sa espasyo at pagiging bago. Mabilis ding naka-adjust si Kiko. Naging kaibigan si Luna. Ngayon, sabay silang tumatakbo sa bakuran. Naghahabulan. Nagpagawa si Leo ng maluwag na kulungan na may bubong para sa mga aso. Naglagay ng malalaking mangkok. Nagsabit ng mga laruan. Masaya ang mga alaga. Sa hardin, tumutubo ang mga puno ng mansanas, seresa, at plum. Ipinakita ni Leo kay Maya kung paano alagaan ang mga puno. Kung paano diligan ang mga tanim na gulay. Masigasig na tumulong ang bata. Tuwing umaga, tumatakbo siya sa hardin. Sinusuri kung paano lumalaki ang mga kamatis at pipino. Dinidiligan ang mga bulaklak. Nagkaroon ng bagong libangan. At masaya si Lyra na pinapanood ang kanyang anak na namumukadkad. Noong Hulyo, ikinasal si Lyra at Leo. Simple lang. Sa City Hall.
Sa presensya ni Maya at Lola Elvira. Walang malaking selebrasyon. Isang pirma lang sa isang lisensya. At ang katiyakan na sila na ngayon ay isang pamilya. Pagkatapos ng seremonya, pumunta sila sa isang restaurant. Ipinagdiwang ang okasyon sa isang pampamilyang pananghalian. Binigyan ni Maya si Leo ng isang drawing. Nakalarawan dito ang kanilang bagong pamilya, si Lyra, si Leo, si Maya, 2 aso, at ang bahay na napapaligiran ng mga bulaklak. Matagal na tiningnan ni Leo ang drawing. Pagkatapos ay niyakap niya ang bata at sinabing, "Salamat. Ito ang pinakamagandang regalo sa buhay ko." Naging mapayapa at masaya ang buhay. Si Leo ay naging isang kahanga-hangang asawa. Maalaga, mapag-aruga, maaasahan. Tinutulungan niya si Maya sa takdang aralin. Hinatid sundo siya sa eskwela. Nakikipaglaro ng board games. Nagbabasa sa gabi. Ang bata ay namulaklak. Naging kumpiyansa. Masayahin. Gumanda ang kanyang mga grado. Nagkaroon ng mga bagong kaibigan. Napansin ng guro sa parent-teacher conference na si Maya ay naging mas aktibo. Hindi na nag-iisa. Masayang sumasali sa mga aktibidad sa eskwela. Noong taglagas, nalaman ni Lyra na buntis siya. Ang balita ay hindi inaasahan ngunit masaya. Nang malaman ni Leo, matagal siyang niyakap nito. Paulit-ulit na sinasabi, "Magkakaroon tayo ng anak. Anak natin." Tinanggap ni Maya ang balita ng may kalmado at interes. "Kaya magkakaroon ako ng kapatid na lalaki o babae." Anak. Mabuti. Tutulungan kita sa sanggol. Mama. Tuturuan ko siyang magbasa at mag-drawing. Naging madali ang pagbubuntis. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Lyra hanggang sa maternity leave. Mabuti ang kanyang pakiramdam. Pinalibutan siya ni Leo ng pag-aalaga. Nagluluto. Naglilinis. Hindi siya hinayaang mapagod. Sinubukan din ni Maya na tumulong. Maghanda ng mesa. Maghugas ng pinggan kapag nahihirapan si Mama. Sabik na naghihintay sa pagdating ng kapatid. Inihanda ang silid. Pumili ng mga laruan. Noong Abril. Eksaktong 2 taon pagkatapos ng kanilang pagkikita sa parke. Isang batang lalaki ang isinilang. Pinangalanan nila siyang Jovian. Malakas. Malusog na sanggol na may kulay abong mga mata at maputing buhok. Naging ate niya si Maya mula sa unang araw. Malambing. At pangunahing katulong ni Mama. Tinulungan siyang paliguan. Inuugoy kapag umiiyak. Kinakantahan ng mga oyay. Natutunan niya ang mga nursery rhymes. Nagkukwento sa kanyang kapatid. Nagpapakita sa kanya ng mga makukulay na larawan. Tumutugon si Jovian sa kanyang boses. Ngumingiti. Inaabot ang kanyang maliliit na kamay sa kanya. Ang buhay ay puno ng kahulugan at kagalakan. Tunay na masaya si Lyra. Dumaan siya sa pagkakanulo. Sakit. Kahihiyan. At lumabas mula sa pagsubok na iyon na mas malakas. Natagpuan niya ang lakas sa kanyang sarili upang sirain ang isang nakalalasong relasyon. Protektahan ang kanyang anak. Magsimula muli. At ngayon, mayroon siyang tunay na pamilya. Na binuo sa pag-ibig, tiwala, at paggalang. Hindi kailanman inayos ni Marco ang kanyang buhay. Nagpatuloy siyang mamuhay. Mag-isa sa isang maliit na 1-bedroom apartment sa labas ng lungsod.
Nagtatrabaho sa parehong posisyon. Nakikipagkita kay Maya ayon sa schedule. Sabi ng bata. Malungkot daw si Daddy. Na pinagsisisihan niya ang nangyari. Minsan, hiniling niya kay Maya na sabihin kay Lyra na nagsisisi siya sa kanyang mga ginawa. Na naiintindihan niya kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali. Nakinig si Lyra at tumango lang. Hindi siya nakaramdam ng pagmamalaki. Naintindihan lang niya na ang lahat ay nakukuha ang nararapat sa kanila. Gumawa ng desisyon si Marco. At ngayon ay nabubuhay siya sa mga kahihinatnan. Si Bianca ay nasa bilangguan pa rin. Ayon sa batas, may 1 taon pa siyang natitira. Minsan, naaalala ni Lyra ang babaeng iyon. Bata. Maganda. Makasarili. Sinira niya ang pamilya ng iba. Sinaktan ang isang bata. At ngayon ay pinagbabayaran ito. May hustisya. Umaasa si Lyra na ang mga taon sa bilangguan ay magtuturo kay Bianca na pahalagahan ang buhay ng ibang tao. Naisipin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Siguro pagkatapos makalaya, magiging ibang tao na siya. Isang gabi ng tag-araw. Nang 3 buwan na si Jovian. Nagtipon ang buong pamilya sa hardin. Nagluluto si Leo ng barbecue. Naglaro si Maya kasama si Kiko at Luna sa damuhan. Inuugoy ni Lyra ang kanyang anak sa stroller sa ilalim ng puno ng mansanas. Bumisita si Lola Elvira. Nakaupo siya sa isang silyang yantok. Naggagansilyo ng medyas para sa kanyang apo. Napakaganda. Sabi niya. Tinitingnan ang lahat. Isang tunay na pamilya. Napakasaya ko. Anak. Na nalampasan mo ang lahat. At natagpuan ang iyong kaligayahan. Lumapit si Lyra sa kanyang ina. Inakbayan ito. Salamat po. Ma. Sa lahat. Kung wala po kayo, hindi ko po kakayanin. Sinusuportahan niyo po ako noong pinakamahirap. Malakas ka. Lyra. Ginawa mo ito sa sarili mo. Nasa malapit lang ako. Tumatakbo si Maya palapit kay Lyra. Yumakap sa kanyang baywang. Namumula ang pisngi sa pagtakbo. Nagniningning ang mga mata. Mama. Masaya po tayo. Tiningnan ni Lyra ang kanyang anak. Si Leo na nag-ihaw. Ang maliit na si Jovian na payapang natutulog sa stroller. Ang kanyang ina na nakangiti sa kanila nang may sobrang init. Ang 2 aso na tumatakbo sa damuhan. Ang papalubog na araw sa abot tanaw. Anak. Masaya tayo. At totoo iyon. Sa kabila ng sakit ng nakaraan. Sa kabila ng mga peklat sa kaluluwa. Masaya sila dahil natutunan nilang pahalagahan ang mayroon sila. Dahil dumaan sila sa mga pagsubok at hindi nasira. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? At saang lungsod kayo nakikinig ngayon? Magkita-kita tayo sa mga komento kung nagustuhan niyo ang kwento. Maaari ninyo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks. Upang makapagpatuloy akong magdala ng mas marami pang kwentong tulad nito. Maraming salamat sa inyong matamis na suporta. Inaabangan ko ang inyong mga komento tungkol sa kwento. Sa screen, makikita ninyo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay ng may pagmamahal at paggalang.